Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Philippians chapter 1, verses 1 up to 6. Babasahin ko po sa New International Version. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the joy in Christ. Ang kagalakan kay Kristo. Makikita po natin na ang aklat ng Filipos ay isa sa mga kauna-unahang iglesia na itinatag ni Apostol Pablo noong siya po ay nasa pangalawang missionary journey niya. At makikita po natin dito na ang lungsod ng Philippi o ang lungsod ng Filipos ay matatagpuan sa rehiyon ng Macedonia na ngayon ay bahagi ng Greece. Isinilang bilang isang kolonyal ng Roma, kaya't maraming mamamayan dito sa Philippi ay mga Romano. At itinuturing din itong mahalagang lungsod sapagkat ito ang daan ng kalakalan. So parang ito yung pinakasentro at ito yung pinakamayamang lungsod at that time. At pinangalanan ito ni Haring Philip II ng Macedonia na ama ni Alexander the Great. So makikita po natin na ang Filipos Church, ito po ay itinatag ni Apostola Pablo. At ang Filipos Church, ito yung unang iglesia sa bansang Europa. Sa mga missionary journey ni Apostol Pablo, sa iba't ibang bansa sa Asia, ay ito yung kauna-unahang simbahan sa bansang Europa na kung saan ay itinatag noong pangalawang missionary journey ni Apostola Pablo. During this time, wala pong mga sinaguga noon sa Filipos or wala po silang mga pwedeng pagtipunan upang papurihan ng Panginoon kung kaya't sila po ay si Apostol Pablo po ay nangangaral sa tabi ng ilog. So wala po silang mga silungan noon, nasa tabing ilog lamang po nangangaral si Apostol Pablo at during that time, yung mga ilog noon ay pinupuntahan ng mga tao at napakaraming mga tao doon. Kaya doon nangangaral si Apostola Pablo. At makikita po natin dito sa Church of Philippians, ito yung mga unang naging miyembro ng Church ng Philippians. Una po, si Lydia. Sino ba si Lydia? Si Lydia po ay isang negosyante ng mamahaling tila mula sa Tiatira at siya ang kanyang sambahayan, ang kauna-unahang mananampalataya. Nakilala niya si Pablo, na-meet niya si Pablo, at naibahagi sa kanya ni Pablo ang salita ng Panginoon. Tinanggap ni Lydia ang salita ng Panginoon, tinanggap niya si Jesus, at maging ang kanyang buong sambayanan ay naligtas. Kaya ito po yung unang naging membro ni Apostola Pablo. Pangalawa po, ito yung isang aliping babae, na kung saan ay ang babaeng ito ay siya po ay na demon possessed
At dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon ni Apostol Pablo, nakilala niya ang babaeng ito na nadidemon possess at pinalayas ni Pablo ang demonyo sa buhay ng babaeng ito, kaya doon naniwala ang babaeng ito sa Panginoon. Hindi man pinangalanan sa Biblia kung sino ang babaeng ito, pero ito po ay naging pangalawang miyembro ng Church of Philippians. Pangatlo na naging miyembro ng Church of Philippians, yung mga bantay ng bilangguan, na kung saan ay nakakulong sina Pablo at Silas, at habang sila'y nasa loob ng kulungan, sila'y nangangaral or sila po ay nagpupuri sa Panginoon, umaawit ng mga himno. At biglang nagkalindol, bumaba yung kapangyarihan ng Panginoon, lumindol, nabuksan ng pintuan, at sa pag-aakala ng bantay ng preso na nakatakas at mga preso, kaya papatayin na niya ang kanyang sarili. Dahil during that time, kapag ikaw ay jail guard at nakatakas ang binabantayan mo, ikaw ay papatayin. Kaya uunahan na lamang ng jail guards ang kanyang sarili para hindi siya pahirapan ng mga nangangasiwa ng kulungan. At nung kanyang papatayin, sasaksakin ng kanyang sarili, ang sabi ni Pablo at Silas, wag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Isa sa tanong ng bantay na ito ng bilangguan, Ginoo, ano pong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sinabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So during that time, naligtas ang bantay ng bilangguan. So ito po yung mga naging miyembro ng Church of Philippians. So habang tumatagal, dumadami po ang mga mananampalataya, dumadami po ang naniniwala sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon na ginagawa po ni Apostola Pablo. Makikita po natin bakit ganun na lamang ang pagsulat ni Apostol Pablo sa Church of Philippians. Ano ba yung katangian ng Church of Philippians? Ang Church of Philippians, sila po ay mapagmahal at masigasig sa gawain ng Panginoon. At isa sa mga pinakamatapat na taga-suporta ni Pablo. Tumutulong sila sa pamamagitan ng panalangin, pagmamahal at pinansyal na tulong. Sa tuwig may pupuntahan si Apostol Pablo na mission para ipangaral ang salita ng Panginoon, ang Church of Philippians ang isa sa mga napakalaking sumusuporta kay Pablo. Sa pamamagitan ng kanilang panalangin, sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa gawain ng Panginoon, at maging financial, ay tinutulungan nila si Apostola Pablo. At ang Church of Philippians, kilala po ng may kagalakan, kilala po na may pagkakaisa, at kilala po na may kababaang loob sa kabila ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. So kung titingnan po natin mga kapatid, ang aklat ng Philippians or Filipos ay tinatayang isinulat ito ni Apostol Pablo noong 60 to 67 AD habang siya ay nakakulong sa Roma sa ilalim ng house arrest. So during that time, meron na po palang house arrest. Subalit sa kabila ng kanyang sitwasyon, punong-puno ito ng kagalakan, pasasalamat at pag-asa sa Panginoon. Kaya kung babasahin po natin ang aklat ng Philippians, the whole chapter 4, chapter 1, chapter 2, chapter 3 to chapter 4, makikita po natin dito, the common denominator is joy. Yung kagalakan sa Panginoon. Now, bilang isang mananampalataya, kinakailangan ang ating kagalakan, ang ating pagmamahal, at ang ating pagtitiwala ay rooted doon sa salita ng ating Panginoon. How can we have true joy in our lives? Katulad ng mga
miyembro katulad ng Church of Philippians, mayroon silang kagalakan. Papaano po tayo magkaroon ng ganong kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na kanila pong nararanasan? There are some marks of a believer in Christ Jesus. Para magkaroon tayo ng kakaibang kagalakan katulad ng meron sa mga miyembro ng Philippians Church, tingnan po natin dito yung mga marka na meron sila. Yung mga katangian na meron sila kung bakit nagkaroon sila ng kakaibang kagalakan. Bagamat sinubok ng Panginoon ang kanilang pananampalataya hanggang sa sila po ay nakaranas ng matinding paghirap, hanggang sila po ay nakaranas ng paghihikahos, but still, hindi po nawala yung joy nila sa Panginoon. Tingnan po natin kung anong bagay ang meron po sila. Verse 1 to 2. Ang sabi po dito, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Number 1, para magkaroon tayo ng kakaibang kagalakan sa Panginoon, we must have an identity as a believer in Christ. Kinakailangan magkaroon tayo ng pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Matagal na hong inilunsad ang national ID. Bakit nagkaroon ng national ID? Sapagkat ito po ang pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Hindi ka mabibigyan ng national ID kung hindi ka Filipino citizen. So isa sa mga bagay para ikaw ay makilalang Pilipino, kailangan meron kang national ID na ibinibigay ng ating national government. At habang ikaw ay may daladalang national ID, kahit saan ka man magpunta, at may mangyari man sa'yo, merong pagkakakilanlan sa'yo. Kamakailan po lamang, nag-viral sa social media, ang isang dalagita na nalunod sa ilog, dyan sa May Hirona. Maraming lumabas na sinasabi nilang na-rape ang dalagitang ito. Pero sa investigasyon at sa medico-legal, wala pong bahid na rape. At sa investigasyon, ang babaeng ito ay nakipagtagpo sa kanyang manliligaw at sumakay sa isang motorsiklo, meron silang pinuntahan, at nung inihatid, hindi na inihatid doon sa kanilang tahanan, inihatid na lamang sa may ilog, at ang babaeng ito, gabi, mga bandang 10 o'clock ng gabi, tinawid niya ang ilog, pauwi sa kanilang tahanan. At hindi niya namalayan, napakadelikado yung ilog na yan, gabi pa naman. At ayon sa kanyang mga guardian, ang babaeng ito, tinatawagan pa siya at natatawagan, pero bigla na lamang hindi matawagan. Yun pala, nalunod na. Kinabukasan, meron pong palutang-lutang na bangkay ng isang babae. Wala pong pagkakakilanlan kung sino tong babaeng ito. Pinost nila sa social media hanggang sa nakilala ng magulang yung damit na suot ng dalagitang ito. Kaya agad silang nagpunta sa Tarlac Provincial Hospital at doon nga nakilala nila na yun yung kanilang anak. So napakahirap pag wala po tayong pagkakakilanlan. Kaya napaka-importante kahit saan po tayo magpunta, may dala-dala po tayong ID na nakalagay doon, yung pagkakakilanlan mo, nakalagay doon in case of emergency, para anumang oras na may mangyari sa iyo sa daan, matatawagan ka agad ang iyong mahal sa buhay. So yun po ay example lamang ng identity bilang isang
Pilipino o bilang isang mamamayang Pilipino para madali kang makita at madaling makilala kung sino ka. Ngayon naman po, bilang isang mananampalataya, ano po yung identity natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ayon sa ating teksto, tayo po ay tinawag na servants of Christ. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, you are called servants of Christ. Ibig sabihin, we belong to Jesus. Live under the authority of God and faithfully serve the mission of God. It describes a deep commitment to follow, to obey, and to represent Christ in every area of our life. So yun po yung identity natin. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, you are a servants of Christ. Ikaw ay lingkod ng Panginoon. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang may-ari ng buhay mo, ang may kapangyarihan sa buhay mo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa na identity natin bilang isang mananampalataya, tinawag po tayo ni Apostol Pablo na saints of Christ. Saints are ordinary Christians. In the New Testament, saints refers to all believer, not a select few. Kapag sinabing saints, sa Ilocano, sa santo, you are holy. We don't become a saint because of what we do, but because of what Christ has done. Hindi tayo naging santo dahil sa ating mga mabubuting gawa, dahil sa ating mga magagandang gawa, but dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ibig sabihin ng saints are, you are set apart, not only positionally, your identity, but also practically, our behavior. Hindi lamang tayo inihiwalay ng Panginoon bilang servants of Christ, but maging yung ating attitude, maging yung ating behavior, maging yung ating character, we are called to live like who we are. Tinawag tayo ng Panginoon na mamuhay kung ano yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Mamuhay ng may kababaang loob, mamuhay ng mapakumbaba, mamuhay na marunong magpatawad, mamuhay na banal sa harapan ng ating Panginoon. Kung sa harapan ng tao, you are not qualified to be holy, but in the sight of God, mula nung tayo ay hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, nung pinatawad niyang ating kasalanan, nawala na yung kasalanan sa ating mga buhay, pinatawad na tayo ng Panginoon, then we are called saints. We are called holy in the sight of the living God. Pangatlo, grace and peace. Yung salitang grace and peace, this is the consistent greetings remind us of our foundation in Christ. Kaya, kapag meron tayong binabati, sabihin mo sa kanya, grace and peace to you. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sumayo. Isa sa mga pagbati, maliban sa good morning na pagbati, pwede nating gawin, sumayo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon. Amen? So yan po yung mga bagay na meron ang Church of Philippians. Bakit meron silang kakaibang kagalakan? Nagkaroon sila ng identity sa Panginoon bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At ngayon naman po, tayo po ay bahagi
ng Iglesia ng Panginoon. We are the members of the Universal Church of God, and we belong to the organization of the City of God. Tayo rin po ay tinawag na servants of Christ. Tayo rin po ay tinawag na saints in Christ according to the Word of God. Ang tanong, how do you see your identity as a servant or as a saint of God? Paano mo tinitingnan ng iyong sarili ang iyong pagkakakilanlan bilang mananampalataya sa Panginoon? Nakikita mo bang yung sarili na you are a servant of Christ? Nakikita mo bang yung sarili na you are a saint of Christ? Kung nakikita mo yan, dapat proud ka na sabihin, thank you Lord, I belong to Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na dapat po natin gawin para magkaroon tayo ng kagalakan katulad ng Church of Philippians. Sa verse 3 to 5, ang sabi ni Apostol Pablo, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. We must have joy as a believer in Christ. Magkaroon tayo ng kagalakan bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus. Papaano tayo magkaroon ng kagalakan at thankful remembrance? Ang sabi ni kapatid na Pablo, I thank my God every time I remember you. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tuwing naaalala ko kayo. In all my prayers for you, all of you, I always pray with joy. Kakaiba po si Pablo, bagamat siya po ay nasa kulungan, sinusulatan niya ang mga mananampalataya, ang mga miyembro ng Church of Philippians. At ang sabi ng Apostol Pablo, ako'y nagagalak sa tuwing kayo'y aking naaalala. So kakaiba yung kagalakan ni Apostol Pablo kapag naaalala niya yung mga members ng Church of Philippi. Ang tanong, meron din ba tayong kagalakan kapag naalala po natin yung isang kapatid natin sa Panginoon? O baka naman kapag naalala mo naiinis ka? Ang ubang banggitan man, tinagan na kanya, dahita. Masursurunak lang kayo, dahita nga tao. Yes, we are all individual. May iba-iba tayong mga weaknesses. May mga iba-iba tayong mga pag-uugali. May mga iba-iba tayong mga attitude. But, lagi po nating isa puso at gawin yung sinabi ni Apostol Pablo na magpasalamat tayo sa Panginoon kapag naalala natin ang ating kapatid. Sasabihin natin, thank you Lord for the life of my brother. Thank you Lord for the life of my sister. Then, pag-pray mo siya ng may kagalakan sa iyong puso. Katulad ni Apostol Pablo. Pangalawa, para magkaroon tayo ng kagalakan, faithful partners in the ministry. Naalala ni Pablo ang mga mananampalataya ng Church of Philippians na sila yung tapat na partner ni Pablo sa ministry. Meron siyang nakasama noon na si Dimas. Meron din siyang nakasama noon na si Mark. During the missionary journey of Apostle Paul, sumama si Mark. But during sa kahirapan, during sa pagsubok, bigla siyang iniwan ni Mark. Mag-isa na lamang ni Apostol Pablo. Ngayon, sa susunod na mission ni Pablo, gusto ulit sumama ni Mark.
Ngayon, ang sabi ni Pablo, patunayan mo muna yung sarili na ikaw ay handa sa anumang labanan. At nakita ni Pablo nang hindi nang iwan sa kanya, sa kabila ng pagganap niya sa ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ay ang mga mananampalataya ng Philippians. Na even nakakulong si Apostol Pablo, ang mga mananampalataya ng Philippians ay andun pa rin yung pagsuporta nila kay Pablo. Sapagkat nakulong si Pablo, wala siyang kasalanan, kundi dahil sa kanyang pangangaral sa salita ng Panginoon. Marami na hong nagalit sa kanya noon. Dahil sa kanyang pangangaral ay marami na hong naniniwala, marami na pong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nagalit ang mga leader ng mga Romano at that time. Kaya naghanap sila ng butas para mahuli nila si Apostol Pablo at maparusahan. At dito nga, nakulong si Apostol Pablo. Ang tanging kasalanan lamang niya ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. But despite sa sitwasyon na nararanasan ni Apostol Pablo, habang siya ay nasa loob ng kulungan, nakita niya ang mga miyembro ng Church of Philippians. Hindi iniwan si Pablo sa panahon ng kanyang matinding pagka-down sa kanyang buhay. Sa pagkabila ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, hindi iniwan ng mga Church of Philippians si Pablo. Kaya nga, labis ang pasasalamat, labis ang kagalakan ni Apostol Pablo sapagkat nakita niya ang mga mananampalataya ng Church of Philippians ay napakatapat nilang tapat na sa ministry. Mula pa nung umpisa, mula pa nung nagsimula si Apostol Pablo sa ministry, mula po nang itinatag niya ang iglesia ng Philippians, mula kay Lydia, na kauna-unahang miyembro, mula sa babaeng pinalaya mula sa demon possessed, mula sa Gilgals hanggang sa dumami, naging tapat ang mga members na ito sa pagsuporta kay Pablo sa ministry ng Panginoon. Kaya ganun na lamang na nagkaroon ng kagalakan si Apostol Pablo. Mga kapatid, dito po sa City of God, Pogo Cecilio, Santa Ignacia, Tarlac, mahalin po natin ang ministry ng Panginoon. Kung hindi man kayo nakakasama sa mga daughter churches na pinupuntahan, suportahan po ninyo ang mga gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. Kung may kakayahan din kayo sa financial, suportahan din po ninyo sa pamamagitan ng financial ang mga gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala po niya sa atin. Katulad nung ginagawa ng mga Church of Philippians. Hindi po panahon ngayon na tayo ay maghanapan ng kahinaan ng bawat isa. Meron tayong iba't ibang mga differences sa ating mabuhay. Kung yung mga pagkakaiba-iba natin, kung yung mga differences natin ang ating pairalin, kapatid, hindi tayo makapagpapatuloy na maglingkod, hindi tayo makapagpapatuloy na magpuri sa Panginoon. Hayaan po natin yung mga individual differences na yan. Hayaan po natin nang maghari ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon sa bawat puso ng bawat isa po sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, joy through shared mission. Fellowship is not just social, but spiritual and missional. Kapag ikaw ay sumusuporta sa gawain ng Panginoon, iba po yung kagalakang nararamdaman mo. Kapag ikaw ay nagpipray para sa gawain ng Panginoon, iba yung kagalakang nararanasan mo sa puso mo. When you pray, Lord, bless all the members. When you pray, Lord, bless all my sisters and brothers in Christ.
When you pray, Lord, bless the church. When you pray, Lord, bless the mission of the church. Nakikita yan ng Panginoon. Then yung puso mo, nagkakaroon ng kagalakan. Hindi mo na mamalayan, grabe na pala, umaapaw na pala yung kagalakan sa puso mo na binibigay sa iyo ng Panginoon. Because nakikita ng Diyos na meron kang pagmamahal, meron kang malasakit sa ministry ng Panginoon. Pangatlo at ang panghuli na meron ang mga members ng Church of Philippians kung bakit ganun na lamang ang kanilang kagalakan. Sa verse 6, ang sabi po dito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. We must have confidence in God's faithfulness. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. God started the work. Ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain. At ang Diyos ang nag-initiate ng kaligtasan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para hindi maparusahan ng tao. At ang Diyos ang nagbigay ng daan para sa ikaliligtas ng tao. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Kristo upang siya ang maging magliligtas sa atin sa tiyak na kamatayan at kapahamakan. So dito pa lamang nung bumaba si Jesus Christ dito sa ibabaw ng lupa, nung ipinanganak siya sa pamamagitan ni Birhen Maria, nagsimula na ang gawain. Sinimulan na niya ang gawain ng Panginoon ng kaligtasan. Kaya pag ang Diyos ang nagsimula, magtiwala po tayo. Maging buo yung pagtitiwala natin, yung kumpiyansa natin sa Panginoon, na kung sinimulan ng Diyos, He will complete the work. Tatapusin ng Panginoon kung ano ang kanyang nasimulan. Sa buhay po natin bilang isang tao, ang daling magsimula ng isang gawain ng Panginoon. Pero ang tanong, kaya mo ba magtagal kapag nakaranas ka na ng bagyo? Baka katulad tayo ni Mark na sumama kay Pablo sa kanyang missionary journey. Then, iniwan niya si Pablo sa gitna ng trial, sa gitna ng pagsubok. Kapatid, magkaroon ka ng kumpiyansa at pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. If God started the work, then God sustains the work. Kung ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain, then ang Diyos din ang magpo-provide ng kanyang gawain. Nakakalungkot na may mga ibang mga pastors na ang hinahanap ay ang mga missionary. Ang hinahanap ay ang mga sponsors. Ang hinahanap ay mga Koreano. Ang hinahanap ay mga foreigner. Para lamang sila'y mabilhan ng lupa at mapatayuan ng simbahan. Hindi nila nakita, instead na unahin ang Panginoon, instead na magkaroon ng pagkumpiyansa, pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon, mas inuna nilang naghanap ng makakatulong, makaka-sponsor sa kanila. But lagi po nating tandaan, kung ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain, ang Diyos naman ang bahalang sumuporta sa kanyang gawain. Makita lamang ng Panginoon ang ating pagkumpiyansa
at pagtitiwala sa kanyang katapatan, isang araw gugulatin ka ng Panginoon. Isusurprise ka ng Panginoon kung gaano siya katapat sa buhay mo. Pangatlo, if God started the work, if God sustains the work, then God will complete the work. He won't give up on His people. Hindi niya tayo basta-basta bibitawan ng Panginoon. Hindi niya tayo basta-basta iiwanan ng Panginoon. He will fight for us. Pinaglalaban tayo ng Panginoon. He will not give up on us. Hindi niya tayo basta-basta isinusuko ng Panginoon. Kaya habang tayo po ay nanlalamig sa ating pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo binibitawan ng Panginoon. Patuloy siyang gumagawa ng way, patuloy siyang gumagawa ng paraan upang ikaw at ako ay makabalik sa kanyang presensya. Kung maalala po natin yung aking mensahe noon sa buhay ni Jonas, bagamat siya ay sumuway sa Panginoon, pero ang Diyos gumawa ng isang paraan para si Jonas ay makabalik at maibalik sa landas ng Panginoon. At noong naibalik si Jonas sa landas ng Panginoon, kakaiba po yung paggamit ng Diyos kay Jonas. Kapatid, sa umagang ito, lagi mong tandaan na kung ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain, tatapusin ito ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sinimulan ng Panginoon ang kaligtasan. Tatapusin ng Panginoon ang kaligtasan yan ng bawat tao hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga sinasabi sa 2 Peter na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako at hinihintay niya at binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat tao para makapanumbalik sa ating Panginoon. Doon pa lamang nagpapakita na our God is a God of second chances. At huwag po nating sayangin yung pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. He will work, He will sustain the work of God, and He will complete the work of God. Ang tanging kailangan lamang po natin, magtiwala tayo sa katapatan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumulo. Sometimes, yung ginagawa ng Panginoon, pinapadaan niya tayo sa mga proseso ng buhay. But during na nasa tayo proseso ng Panginoon, are we trusting? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon sa bawat proseso na ginagawa niya sa ating mga buhay? Dapat po magkaroon tayo ng pagtitiwala, kumpiyansa sa katapatan ng ating Panginoon. Muli nga po nating awitin yung inawit natin kanina, Diyos ka sa amin. Na tapat at Panginoon. Siya lamang ang Panginoon na magsusustain ng pangangailangan ng bawat isa. Whatever needs, financial, emotional, material, spiritual, God will sustain all your needs. Hallelujah. Muling ko sa mga worship leader, pamunahan tayo sa pag-awit sa Diyos ka sa amin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Mula sa umagang ito, pagtiwalaan po natin ang kakayahan, ang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Katulad ng mga mananampalataya sa Book of Philippians,
nagkaroon sila ng kakaibang kagalakan because of their identity. Nakilala nila kung ano ang kanilang pagkakakilanlan sa Panginoon. And because of that, karoon sila ng kagalakan. Naging tapat sila sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya nagkaroon sila ng kakaibang kagalakan. At nagkaroon sila ng pagtitiwala, kumpiyansa sa kakayahan at katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in our hearts. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na ipinakita mo sa amin kung anong katangian meron ang mga members of Church of Philippians, kung bakit ganun na lamang ang kagalakan meron sila na kanilang nararanasan sa kanilang mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami through the power of your Holy Spirit na patuloy na magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso, na kami ay matutong ipagmalaki na we are belong to Jesus, na kami ay mga saints mo, kami ay mga servants mo, Panginoon. Holy Spirit, patuloy mo din ilagay sa aming mga puso ang pagmamahal, pagsuporta sa bawat gawain mo na itinalaga sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat anak mo, tulungan mo ang bawat miyembro mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Panginoon, meron kaming mga iba't ibang differences bilang isang individual, pero hayaan po ninyo, Panginoon, ng bawat isa ay mabalot kami ng iyong kapangyarihan, mabalot kami ng iyong banal na Espiritu, mabalot kami ng isang Espiritu, isang pagmamahal at isang pag-ibig na nagmumula po sa inyo, Panginoon.
tulungan mo kami. Holy Spirit, patuloy mong ilagay sa aming mga puso, sa aming isipan, ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Help us, precious Holy Spirit, to continue to trust, na magkaroon ng confidence ang bawat isa sa amin at pagtitiwala sa katapatan, kabutihan ng Panginoon, na kinikilala namin ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain. Ang Diyos ang magsusustain sa kanyang gawain. At kung ano ang sinimulan ng Panginoon, ito'y kanyang tatapusin. Salamat, Panginoon, sapagkat you will not give up on us. Na sa kabila ng mga kahinaan namin, sa kabila ng mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, hindi mo kami basta-basta isinusuko at hindi mo kami basta-basta iniiwan, kundi pinaglalaban mo kami, Panginoon. Salamat, 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 Diyos. Holy Spirit, patuloy kitang inanyayahan, patuloy mong tulungan ang bawat isa sa amin, at patuloy kang maghari sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mabuhay mula sa oras na ito. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon.